Nako guys, habang nagbablog ako ng paligid dito sa Kalawakan Glass Cabin sa DRT, inutusan ako ng asawa ko na kunin yung unang iniyaw niyang karne. Pagkakuha ko, pagtingin ko ulit sa baba, wala na siya. Kinabahan ako bigla dahil nasa bundok kami. Kung ano-ano na agad ang nasa isip ko. Akala ko may nangyari sa kanya. Bago ko kayo ikwento kung saan ko siya nakita. Panoorin niyo muna kung paano namin ipinagdiwang ang first wedding anniversary namin dito sa Kalawakan Glass Cabin. Kaloka! Ngayong gabi, bumiyahe kami para i-celebrate ang first wedding anniversary namin. Ang check-in namin ay 8pm. Pero 8pm na rin kami nakaalis ng bahay. Dahil marami pa kaming tinapos bago bumiyahe. Hindi pa namin alam kung anong mga alaalang mabubuo sa trip na ito. Ang alam lang namin, gusto namin sulitin ang bawat sandali ng magkasama. Pero may isang pangyayari sa staycation na ito na talagang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ay nako, kaloka. Tara, samahan nyo kami sa anniversary getaway namin sa Kalawakan Glass Cabin. So guys, nataanan namin yung dating pinagtatrabahuan ng aking asawa. Ano ang tawag dyan? Mga ano yan, haluan ng ano? Ano yan? Ano ba yan, P? Ano yan? Halo yan. Gawa ng semento. Gawa ng semento. Dati dito ba yung garahe nyo? Dyan kami nagpapark. Nagihintay na. At ito na nga, habang nasa biyahe kami, nadaanan namin ang lugar kung saan dati siya nagtatrabaho. Nag-aaral pa siya, lalo na tuwing bakasyon. Sumasama siya sa papa niya. Bilang pahinante ng malalaking paglipas ng panahon. Natuto rin siya magmaneho ng mga ito at naging driver din. Habang binabaybay namin ang daang iyon, ikinuwento niya sa akin ang mga alaala niya. Ang pagod, ang mga sakripisyo at ang mga karanasang naging bahagi ng pag-abot niya sa kanyang pangarap. Naikwento pa nga niya sa akin na noong maganda ang kinikita niya sa pagdadrive, pagiging pahinante, naisip niyang huminto na lang sa pag-aaral. Pero iba ang naging payo ng papa niya. Sinabi sa kanya, tapusin ang kanyang pag-aaral dahil mas marami pang mas magagandang opportunity ang naghihintay kapag may natapos. At iyon ang payong hindi niya kinalimutan. Tulong ng kanyang papa at sa sarili niyang sipag at tiyaga, nakapagtapos siya ng Bachelor of Science in Criminology. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang kwento dahil naipasa rin niya ang licensure examination at naging isang registered criminologist. Nakakatuwang balikan ng mga lugar na minsan naging saksi sa mga pangarap na ngayon ay isa-isa nang natutupad. Dito ko rin mas nakita kung gaano kahirap ang buhay ng mga truck driver. Ang mga tahimik na bayani ng kani-kanilang pamilya. Araw-araw silang bumabiyahe, alayo sa kanilang mga mahal sa buhay, nitiis ang pagod, puyat at panganib sa kalsada para lamang may maiahing sa hapag at maitaguyod ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Tulad ng papa ng asawa ko, ang aking biyanan, isa siyang ama na hindi nagsawang magsakripisyo upang maitaguyod ang kanilang pamilya at mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Kaya saludo po ako sa inyo, Papa. Salamat sa lahat ng inyong sakripisyo. Patuloy kayong bigyan ng Panginoon ng mabuting kalusugan at na lakas at lagi kayong ingatan sa bawat biyahe. At para sa lahat ng truck driver at pahinante, maraming salamat sa inyong sipag, tiyaga at dedikasyon. Kayo ang mga taong nagsisiguro na makarating ang mga produkto at pangangailangan sa iba't ibang lugar. Habang marami ang mahimbing na natutulog, kayo naman ang patuloy na bumabiyahe para matiyak na may maayos na kabuhayan ng inyong mga pamilya. Marahil ay hindi palagi napapansin ang inyong sakripisyo, pero napakalaki ng inyong ambag sa lipunan at sa bawat pamilyang umaasa sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Naway gabayan at ingatan kayo ng Panginoon sa bawat paglalakbay at lagi kayong makauwi ng ligtas sa inyong mga mahal sa buhay. At ito na nga, habang papalapit kami sa aming destinasyon, unti-unti nang nagiging paakyat at paliko-liko ang daan. Gabi na rin noon, kaya halos wala kaming ibang kasabay na sasakyan. Madilim ang paligid at wala ring mga street lights. Kaya ang tanging ilaw ng sasakyan lang ang nagsisilbing gabay namin. Hindi ko maikakaila, medyo kinabahan ako. First time kong bumiyahe sa ganitong oras, ganitong lugar. Sabi ko nga sa asawa ko, first time kong bumiyahe ng ganitong oras na wala ang pamilya ko. Dati kasi sa mga ganitong lakad, lagi ang kasama ko ay ang aking pamilya. Pero ngayon, iba na. Sarili na akong pamilyang inuuwian at sinasamahan sa bawat biyahe. Lalo na sa mga espesyal na pagkakataon tulad ng pagdiriwang ng aming first
wedding anniversary na ang kasama ko. Paggawa ng mga bagong alaala. Nakakatuwang isipin kung paano nagbabago ang buhay. Dati, anak lang ako. Laging nakasunod sa pamilya. Ngayon, isa na akong asawa. Bubuo ng sarili naming mga kwento at alaala. At kahit madilim ang daan, alam kong panatag ako dahil magkasama kaming tinatahak ang bawat kilometro ng paglalakbay. Sa wakas, at dumating na kami sa aming destinasyon. Wow! Pasok pa lang namin sa cabin, isang sorpresa agad ang bumungad sa amin. May palibre silang anniversary setup para sa aming mag-asawa. Pero bago kami nakapasok, ay naku, na-challenge muna ang mima nyo. Matarik pala ang aakyatin bago makarating sa cabin. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan, na agad namin ang mga gamit, kaya hindi na ako nakapag-video. Hindi pa nga ako nakakaupo. Sinalubong na agad ako ng owner at ng kanyang staff para mag-fill up ng registration. Habang nagsusulat niya ako, hingal na hingal pa rin ako. Nagtawanan na lang kami lahat. Pati asawa ko. Halatang kulang sa exercise ang lima niyo. Anniversary namin ng asawa ko. At eto na nga guys, ang unang gabi namin dito sa Kalawakan, last cabin. Bago mag 12 midnight, sinulit muna namin mag-asawa ang oras. Video at nagpicture muna kami habang hinihintay ang pagsapit ng araw ng aming first wedding anniversary. Isang simpleng sandali pero siguradong habang buhay naming maaalala. You feel between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When they said you load the mess, I whispered underneath my breath, you heard it dying. Umaga na at salamat sa Diyos dahil pinagkalooban niya kami ng panibagong araw. Pagkagising namin, ito ang napakagandang tanawin na bumungad sa amin. Makulimlim ang langit dahil malakas ang ulan kagabi. Pero kapalit naman ito ang malamig, presko at napakapayapang simoy ng umaga. Para sa akin, ang bawat umaga ay paalala na anuman ang nangyari kahapon, may panibagong pagkakataon tayong magsimula, mangarap, at magpasalamat sa buhay na ipinagkakaloob ng Diyos. Sa ganitong panahon, mapapatambay ka na lang talaga. Tahimik lang pinagmamasdan ang paligid at ang mga bundok sa harap. Ang sarap sa pakiramdam na huminto sandali, lamnamin ang katahimikan at magpasalamat sa bawat biyayang pinagkakaloob ng Diyos. Sa mga ganitong sandali, mas lalo mong mararamdaman na ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa material na bagay, kundi sa kapayapaan ng puso at sa mga taong kasama mong gumagawa ng magandang alaala. At dahil 8 AM pa ang bukas ng food area, buti na lang dala ko ang whey protein ko. Siya muna ang naging almusal ko dahil maaga kami nagising. Sinamahan ko na rin ito ng collagen powder. Hindi na talaga nawawala sa routine ko ang pag-inom ng collagen. Lalo na ngayong nasa 30 era na ang umiwan nyo. After kong uminom, dumiretso na ako sa CR para maghilamos at mag-freshen up. Bawat cabin ay may sarili nitong comfort room. Maayos naman ito. May bidet at malinis din ang paliguan. Paglabas ko ng CR, nadatnan ko ang asawa ko na tahimik na nakaupo sa labas ng cabin. Tila may malalim na iniisip habang pinagmamasdan ang mga napakagandang tanaw. Buti na lang ako yung nasa harap niya. Ang ganda ko, no? Kaloka! Pagbukas ng food area, umorder na agad ako ng almusal. Ako na muna ang kumain dahil ang asawa ko ay madalas mag-skip ng breakfast. Habang nag-aalmusal ako, siya naman ang nagsiset up ng ihawan sa baba ng cabin bilang paghahanda para sa iihawin niyang mamaya. At ito nga, nadatnan ko ang owner at ang kanyang staff na inaayos ang Winiful. Kanina nga, nakausap ko rin ang asawa niyang Spanish at nagulat ako dahil ang galing niya mag-Tagalog. Dahil sa naging maganda naming kwentuhan at pakikitungo sa isa't isa, nagpapari pa sila sa amin ng ice avocado. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. At
eto na nga, nagsimula nung mag-setup ng ihawan ng asawa ko. Ready na siyang ihawin ng baon naming manok at liempo para sa tanghalian habang siya ang abala sa pag-ihaw. Ako naman ang taga-video. Ang sarap lang sa pakiramdam ng ganitong simpleng banding. Mas masarap ang pagkain kapag niluluto kasama ang taong mahal. At habang minabasdan ko ang aking asawa, papaisip at napaparealisa lang talaga ako kung gaano kalaki ang pinagbago ng buhay na. Dati pangarap lang ang mga ganitong sandali. Ngayon, unti-unti na namin itong natutupad. Magkahawak kamay at magkasama sa bawat yugto ng aming buhay. At sa puso ko, wala na akong may hiling pa kundi ang patuloy kaming gabayan ng Diyos sa aming pagsasama. At eto na nga, malapit ng maluto ang kanyang iniihaw. Habang unti-unting naluluto ang manok at liempo, naaamoy na namin ng napakasarap na aroma. Siyempre, hindi mawawala ang official taste test ng asawa ko. Siya rin kasi ang nagmarinate ng mga ito bago pa kami umalis ng bahay. Kaya tiniyak muna niyang sakto ang timpla. So guys, naalala nyo ba kanina nung sinabi ko may isang pangyayari na talagang nagpabilis ng tibok ng puso ko? At ito na yung kabuuan ng bidyong yun. So, bago ang lahat, ito muna ang napili naming cabin para sa aming anniversary staycation. Ang kinuha namin na yung container cabin. Kompleto na ito sa mga kailangan. May air cooler, sariling comfort room, private pool, libreng wifi, at may pre-aircon mula 9 AM hanggang 5 PM. Kung gusto nyo namang mag-aircon hanggang gabi, may additional fee na 500. At magagamit nyo na ito hanggang 23 hours. Perfect talaga kung gusto nyo mag-relax at mag-enjoy sa tahimik na tanawin ng kalikasan. 500 in 23 hours hanggang something. So, ito yung asawa ko na inihaw. Diba? So, ito ang aming kakain mamaya. At ito ang aming paliguan. Yes. Meron na rin yung filter and ang tawag nilagay dito? Chlorine. Kung saan magdidiretso na yung asawa ko dyan. Maligo ka na. Kamaya na. Kasi ito yung aming inihaw. Wow! So, yun guys. Yeah, dito kami nag-celebrate ng aming wedding anniversary. Gusto po yung machete ng buhay ko. Ano yung lagay? Okay, sige, papanik na ako. So, papanik na tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng loob. So, kagabi lang kami nag-check-in. So, meron silang pa-surprise. Yan. Ayun, CR namin. Dito siya. Harap ng amin. At yung loob niya. And wala! Yan. Yan siya. Yan siya. So, ito yung sinasabi sa inyo na generator ang nagpapa-under dyan. 500 pesos yan. Yan, may pa-answer dyan. May pa kumot sila, tsaka tuwalya pa natin ginamit yan. Ginamit namin na sarili namin kumot and may sarili kami tuwalya. Kasi ito, meron silang mga foods dyan. Hindi namin nakita. So, bukunin natin. So, ayan, bumili kami ng red ribbon ng aming yan, di pa siya nababawasan for the photo ops lang siya. Hindi, tingnan namin mamaya. So, ito yung labas niya. Yun. Wow! May electric fan. Tapos, yan ang iniwan ng aking asawa. Nadia, di? Where are you? Baka nahulog yun. Ay, hindi naman siguro. B! Asa na yun? B! Oh, baka umihi lang. Baka umihi lang yun. Huwag ako mag-overthink. Umihi lang yun. Hindi nahulog sa bangin yun. Eh? Saan siya napunta?
Yi! Nag-overthink ako. Nasaan siya? Ayun. Kotono Hills. Ay! Sige, kunin ko. Kala ko kung saan ka napunta. Miss, nag-overthink ako kung nahulog ka dun. Nakabuhos yung ano. Tulugan. Hay, dito na ako nakahinga ng maluwag. Bigla kasi akong nag-overthink kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko dahil bigla ko lang siyang hindi nakita. Malay, nugasan lang niya ang Tupperware sa CR para may paglagyan kami ng pagkain mamaya. Oh no. So, eto na nga, kinuha ko ng mga rice. Take note guys, hindi isa, hindi dalawa, hindi rin tatlo, hindi apat, kundi 5 rice. So guys, nakapaghugas na ako ng kamay. Mga unta, as they say in the Visayan language, which means, let's eat! Hindi na niya kailangan ng sausawan kasi Apo. at itlamber ko yung sausawan. Party pa. Pwede na siya ulit mag-asawa, kaya lang ako. Nakalan kong papakal. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng mamahaling handaan o granding selebrasyon para maging masaya. Minsan, sapat na ang simpleng pagkain, tahimik na lugar, at ang taong mahal mo ang kasama mo. Hindi ang halaga ng ginastos ang mananatili sa alaala, kundi ang mga sandaling magkasama kayo masaya at kontento sa piling ng isa't isa. Kaya salamat sa Diyos sa araw na kanyang pinagkaloob sa aming mag-asawa. Isang araw na hindi namin malilimutan at habang buhay namin ipagpapasalamat. At pagkatapos naming mananghalian at makapagpahinga, plano sana naming magpicture at gumawa pa ng maraming video. Mas marami kaming maiuwing alaala sa aming first wedding anniversary. Kaya lang, iba pala ang plano ng panahon. Bigla na namang bumuhos ang malakas na ulan. Halos buong araw ng aming anniversary ay ulan ang naging kasama namin. Sa una, medyo nangihinayang ako dahil marami pa sana kaming gustong gawin at puntahan sa loob ng campsite. Magkakaraoke pa nga sana ako Pero habang pinapanood ko pagpost ng ulan at ang hamog na bumabalot sa kabundukan, naisip ko na may sarili ring ganda ang ganitong panahon. Kaya ang ginawa na lang namin, nanood kami ng Netflix sa cellphone, kumain ng cake at chips, at nagsalo sa complimentary non-alcoholic sparkling wine na ibinigay nila. Doon ko lalo na-realize na hindi pala kailangan maging perpekto ang araw para maging espesyal ang isang pagdiriwang. Minsan, ang pinakamagagandang alaala ay nabubuo kapag tinatanggap natin ang mga bagay na hindi natin kontrolado at pinipili pa rin maging masaya sa piling ng taong mahal natin. At kahit umulan sa halos buong araw ng aming anniversary, hindi nito nabawasan ng saya at pagmamahal na nararamdaman namin sa isa't isa. Sa halip, isa pa nga ito sa mga alaalang sigurado kaming habang buhay naming babalik-balikan. Tumila na rin ng ulan kaya inaya ko na ang asawa ko na subukan ng mini pool. Sayang naman kasi kung hindi naman ito may enjoy bago matapos ang staycation namin. Kahit malamig ang panahon, sulit pa rin. Habang nakababad kami sa mini pool, wala kaming ibang ginawa kundi magkwentuhan. Pinag-usapan namin ang buhay, ang mga pangarap namin at ang mga plano para sa hinaharap. Doon ko lalo na-realize na ang pinakamahalagang parte ng isang relasyon ay hindi lang ang mga masasayang lakad, kundi ang pagkakaroon ng taong pwede mong kausap tungkol sa lahat ng bagay. Pagkatapos naming mag-mini pool at makapagbihis, lumabas muna kami sa mini balcony. At grabe, parang regalo ng Diyos ang tanawing ito. Katapos sa maghapong ulan, tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at unti-unting gumaganda ang kalangitan. Mapapatigil ka na lang talaga at mapapatitig sa ganda ng kalikasan. Minsan, hindi mo kailangan magsalita. Sapat nang namnamin ang sandaling ito at magpasalamat.
At dumating na ang oras ng hapunan. Siyempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataong matikman ng ilan sa mga bestseller nila. Ang in-order ko nga dito, yung chicken adobo at yung bestseller nilang coffee carunso. Dahil umulan na naman, sa loob na lang kami ng cabin nagsalo ng aming hapunan. Sa lamig ng panahon at tahimik na paligid, mas lalo naming na-enjoy ang simpleng dinner na ito. Habang kumakain kami, napaisip ako, ito na palang huling gabi namin dito. Ang bilis ng oras, parang kailan lang, kakarating lang namin. Pero heto at unti-unti nang natatapos ang isa na namang napakagandang alaala. Umaga na at ito na ang araw ng aming check-out. Tuluyang magpaalam sa lugar na ito. Napatambay muna ako sandali. Tahimik lang, nagmumuni-muni at inanamnam ang huling umagang ipinagkaloob sa amin. Habang nakaupo kami, sinabi ko nag-aalala ako sa pagbaba niya mamaya. Mabigat yung mga dala natin, baka magalas tayo. Ako na magbababa. Balita lalo. Sanay ako sa ganyan. Inaakit ko ganyan dati. Taas pa bab, taas pa naog. Diba? Kasi, kahapon hanggang ngayon umuulan. Tabi mo yung paa mong malaki. Pagandahan kami ng ngipin, guys. So, wake up in the morning in style of the town. At ito na nga, nag-sweet-sweet na naman ang mag-asawang ito na parang hindi aso, pusa. Nagdesisyon na rin kami huwag nang hintayin ang oras ng check-out para hindi na kami maabutan ng ulan. Kaya ang natitira naming oras, ginugol na lang namin sa mga simpleng sandaling ito. Tambay, yakapan, at konting sweet moment. Hindi man kami araw-araw sweet, pero sa kabila ng lahat, sa isa't isa pa rin kami umuwi. At iyon ang pinakamahalaga. Siyempre, hindi mawawala ang sweet dance. Kaso, mister ko parang allergic talaga sa pagiging seryoso. Sa halip na romantic ang kalabasan, nauwi na naman kami sa tawanan, asaran at harutan. Ganyan talaga ang personality niya. Kaya ako binibiro at pinapatawa. Pero sa totoo lang, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit masaya ang pagsasama namin. Hindi man kami laging malaki drama ang lambingan. Pero, punong-puno naman ng tawanan, kulitan, at mga simpleng sandaling habang buhay naming tatawanan at babalik-balikan. At para sa akin, yun ang klase ng pagmamahal na gusto kong makasama habang buhay. Sabi nila, ang relasyon na puno ng tawanan ay relasyon na matibay. Siguro kaya kami ganito. Dahil hindi nawawala ang kulitan at asaran sa bawat araw. Hindi man kami laging sweet sa paningin ng pero sa bawat tawanan, mas lalo namin napapalalim ang pagmamahalan namin. At sa totoo lang, mas gusto ko ang ganitong klaseng pagmamahal. Simple, masaya at totoo. Ang hiling ko lang sa Diyos ay mas marami pa kaming taon na magkasama. Marami pang tawanan, biyahe at mga alaala bay naming bubuuin. Happy first wedding anniversary, asawa ko. Hanggang sa pagtanda, ikaw pa rin. Mahal na mahal kita sa tunay na kahulugan. Tatayo ko dyan ng video. At heto na nga, naibaba na ni Mister ang lahat ng mga gamit. Maya-maya pagpasok niya sa cabin, may dala na siyang isang fresh buko. Regalo raw yun ng owner ng pinag-staycation namin. So guys, pauwi na kami. Enjoy ka ba dito, babe? Ako din nag-enjoy. Nag-enjoy kami dito. Asin sa'yo dito? So bago kami umuwi, binigyan kami ng may-ari ng bus. Mapapa-Japanese language ka talaga. Isa kasi ang owner dito ay Japanese. So, may pabaon pa. So guys, na kami. Nakakatuwa talaga dahil napaka-thoughtful ng mga owner. Hanggang sa huling sandali ng aming pag-stay. May pa-fresh buko pa silang pauwi. Maliit man na bagay pero malaking dagdag iyon sa napakagandang experience namin dito. Nandun yung may-ari, guys. Ay, bye-bye.
Thank you po! Arigato! Ay, nako guys. Hindi pa man din kami nakakalayo. Yung Spanish na owner, may pahabol pang pauwi sa aming mag-asawa. Kaloka. Yeah, fresh mangga. Yes. Wow. Yun pala tamang term. Yes, fresh from... Manga you get from the store like that? Yes. Fresh. Last time yung guest ko na ano, naglilihi. She said, sir, pwede again. Sa naglilihi yata she wants. I got her a lot. Sa first time nga namin mag-staycation, isa rin sa mga tumatak sa amin. Staycation na ito ay ang kabaitan ng mga owner. Napaka hands-on nila at talagang ramdam mo ang pag-aalaga nila sa bawat guest. Nakakatuwa pa nga dahil kapag pauwi ng mga bisita, may mga pabaon pa silang mga prutas bilang simpleng pasasalamat. Maliit man itong bagay para sa iba pero para sa amin, malaking bahaging ito ng napakagandang experience dito sa Kalawakang Glass Cabin. Hindi lang maganda ang lugar, kundi maganda rin ang trato at hospitality na ibinibigay nila sa bawat bisita. Kaya talagang masasabi naming babalik-balikan namin ang lugar na ito. Sabi nga nila, hindi lang lugar ang dahilan kung bakit gusto mong balikan ng isang cabin. Hindi ang mga tao nagpaparamdam na welcome ka. At iyon ang naranasan namin rito. Mula sa mainit na pagtangga hanggang sa munting pabaon ng mga mangga, pabaon ng mga fresh buko bago kami umuwi. Fresh from the tree. These are the best ones. Tama yung term ni Sir eh, hindi mangga, fresh mangga. Kasi yung mangga na kung nabibili sa palengke lang eh. Yung lalaki is Spanish. Tapos yung babae is Japanese. Japanese and Spanish yung mag-asawa. So, Bukas ang electric pa. kaya lang mamaya, sila ang may owner. Owner sila nito. So, sabi namin, kuha kami ng mabait at masikasong mga sila mismo talaga yung owner talagang nag-ahatid. So, yan. Kakatuwa. Alam niyo, nasasayang lang eh. Opo. Kasi bigtawan. Yan daw. Iba talaga pag nakakayo dito Sir eh, no? Yeah. Habang pinapanood ko sila, napangiti na lang ako. Ang sarap makita ng isang mag-asawa nagtutulungan sa negosyo at masaya sa ginagawa nila. Kita mo sa tawanan at samahan nila na hindi lang trabaho ang mayroon sila. Hindi tunay na partnership sa buhay. Aso dito, pero yung mga aso dito mabait yan. Hindi nangangagat. Ito yung laging ano nila, best seller. Best. As in, laging narerentahan to kasi maganda yung bonus. Okay, see you guys again. Thank you po, arigato! Next time you guys come back, 20% off with free coffee. Third time, free breakfast. Ano to? 25%. Thank you po! Yeah, we'll see you. Thank you po! Thank you po! Bye-bye. Bye-bye po! Sa ulitin po! Have a nice day po! Ito na! Going to uulan na. Hindi, nakaano naman tayo. Ito na, kasi mataas po kasi ito. So, hawak ko isang buko. Yep! Yep! Hirap. Uy! Kaya ano yun? Tawag dyan? Kuhol. Ay! Kuhol. Wow! Kasi may mga 20%. Yes. Pag third time, 25% ata. So, and yes! Ito na. Safe na kami. Safe kami mag-vacation and safe din kami makaka-uwi in God's willing. Okay, salamat po sa Diyos. Okay. Oh, yes! Woo! So, dito na kami, guys. Uwi na kami. Wala ka na iwan. Okay ng staycation. Kompleto. Okay.
Have a safe trip. Pauwi. Bye guys! See you on next video. Uy, Alam mo, kalubong dito. At ayan na nga, pagkatapos ng lambingan sa staycation, balik sungit na naman si Mrs. Paano ba naman gusto ni Mr. sa pababang daan pa ng bundok ako turuan mag-drive? Kaya puro ayoko na lang talaga ang sagot ko. Sa ngayon, motor pa nga lang ang kaya kong i-drive. Tapos gusto niya kotse agad sa bundok. Turuan muna kita atong sabat. At dito na nagtatapos ang aming anniversary staycation. Salamat sa Diyos sa panibagong alaala at sa ligtas na biyahe. Maraming salamat din sa kalawakang glass cabin, sa mainit na pagtanggap, at napakagandang hospitality. Hanggang sa susunod naming adventure, kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone!